Nandito tayo sa Barangay Tangkalan sa Mamburao Occidental, Mindoro, at ang pakisana natin ay makahanap ng nag-aani o nagpapake ng sibuyas. Tiyempo naman naabutan natin dito si Kapitan. So sasamahan daw niya tayo dun sa lugar kung saan meron po mga nagpapake. Sa Tansya Mukap may gaano kalaking hektarya lupa yung mga ano natin dito na sibuyas. 50 hectares siguro. Sibuyas lang 50 hectares. Oo. Yan ang malulukan sa buhay dyan. Luzon. Limos, Balderas, Luzon, Flor, si Kagawad Flor. Kapatid din, oo. So dito sa may likuram bahagi ng kanilang barangay hall, nandito na yung ano, Burol. Sitio Burol. Ito ay Malato. Ito no, yung sibuyas sa barangay Tangkalan. At inabutan natin ito sinati nagsusort. Anong tawag sa ginagawa natin ate? Salandra po. Salandra kasi tinatanggal yung mga Ano po, mga ganito, mga tilos. yung mga dahon-dahon din ano. Yung mga ganito, mga balat, mga bulok po. Kumusta ate ang ano, presyohan ng sibuyas ngayon? Ay, kasi. Baka sakali makatulong tayo. Ay, wala nga po, mababa nga po eh. Para kasi yung nabasa ko kanina or kagabi, ang problema natin, walang masyadong dumarating na buyer. Yes po, totoo yan. Paiyakan na po nga eh. Tapos yung huli kong na-share kanina kasi ay ano 21 pesos. Hindi ko nga po alam kung magkano pong sibuyas ngayon eh. Ito, ilang hektarya atin na ano, na sibuyasan ito? Alin po? Itong ganito karami na itong naka... Ay, iba-iba po ang may-ari nito eh. Iba-iba na. Yung tulad po yung amin na yun ay ano, kalahating hektarya lang po yun. Parang malalaki yung sibuyas niya na yun, Opo. ano? Ano po yung depende po yan sa klase din ng lupa, kaya maganda rin po. Magkaiba bang presyo nung malakit maliit? Sabi po nila, ay hindi ko nga rin po alam. Tapos parang may puti din ano? Opo. Sa ano naman po yun? Pero alin ang usually na pinupunta ng mga buyer? Itong mga ganitong... Pula po. Ito pula, na ganito kalalaki. Ay may ano po sila, parang 4 na klase yata po yan eh. Hindi ko po alam kung mga ano. Yung mga malalaki daw po yata ibang po. Diba? Ay, sige. Sige po. Anong pangalan ni tita? Naka-vlog yata. Nagbablog tayo tita. Ah? Anyway, May po, May. si Ate May. Ayan. So, isa rin sa mga nagtatanim ng sibuyas yung pamilya niya dito. Iko tayo kasi napakadami pa ng mga nakaimbak na sibuyas dito. Grabe. Opo. Paano ito? Dito nyo lang iniimbak? Paano pag umulan? Ay ano po yan? Kung sa ano ay laban na nga po yan. Laban na. Pagka hindi Pag po napuntahan. talaga inulan na, di wala akong magagawa. Dito nga po ang ano, medyo luag. Oo. Dahil wala naman pong ibang paglalagyan pa eh. Hindi naman pwede po sa barangay at kung sa ano pag nagpalinis nga po, di obligadong hahakutin na naman po. Oo. Kaya pag dito may mga puno, Tsaka mahangin. Kailangan niya ng hangin. Ano? bina-vlog ako. Dito may ilang sako yung inyong naani na yan. Oh, yun daw eh. Ano nyo, ilan daw na anin nyo. May ilang sako boss? 80 po ito. 80. Hindi po ito ang akin, yung na po. Oo. 80, hindi pa po mabili. Kuhanan ng iba eh. 20, ang pinakamataas hanggang 22. May dumating ng ganun? Na 20 ang ano? Opo. Oh, wow. Yung mga buyer na ibang ang kuha. Pero sa Salandra, hindi pa namin po alam kung magkano ang kuha nila. Oo, magkaiba pang presyo ng Salandra at saka ano. Salandra. Linis na po ito eh. Ito ay linis na eh. Linis na eh. Pili-pili Linis na. na po ito. Yung gayang pong hindi salandra. Yung... Itong ganito. Opo, yan. Yung mga So ito mga ito, linis na po. linis na yan. Eh kung sa tingin nyo ate, magkano yung dapat na presyo ng sibuyas para ika nga tubo kayo ng maganda? Ay, sa 40 po. 40. Ano po? 40 Oh. 40 hanggang 50. Bawing-bawi na dun yung mga gastos.
Meron naman pong ano na rin, may inabot na rin naman po, may tubo na rin pong kahit papaano doon sa Poptay. Pero dito sa 20. presyong 20, paiyakin pa po yun. Dahil mahal nga po ang ano ngayon eh. Ang tawag dito, ang paali nga po ay 35 na per bag po ngayon ng upa. 35 paani per Per bag. bag po. Per bag. O tapos kukunin lang ng 20. Ano po nga? Per bag. Per bag din. Abaw naman. Oo nga naman. 40 po okay na rin naman po. Pero mas na kung aabot ng 50, mas maganda. Oo nga. Mas malaki ang ano ng ano. Siguro ano, dahil sa sobrang dami din ng supply. Alis lahat kasi sibuyas ang tanim ngayon eh. Ang ani. Hindi nga po alam eh. Sana. So ito na yung mga sibuyas daw na nalinis na. Ito medyo malalaki ito. Sa mga taga-Tangkalan, shout out sa magsisibuyas. Ito medyo malaki talaga ito eh. Nakita ko pa lang sa malayo eh. Yung size niya ano na talaga. Grabe, ang dami. Ang problema nga natin ay yung mababang offer or yung buying price ng mga traders natin. So napakalaki ng gastos na talaga na para mag-maintain ng ganitong crops. High value crops to, kaya lang low value yung hinihingi na presyo ng mga ano, ng mga buyer. So ito I think lilinisin pa to. Si sasalandra pa. So makikita nyo dito yung mga natanggal na balat-balat din. Yan yung tinatanggal sa pagsasalandra. Kumusta po tita? Ilang araw na kayo nagsasalandra? Dalawa lang po dito. Ganun. Magkano na yung offer ng mga buyer natin? Yung mga, may dumating na ba sa inyo dito? Ewan ko po sa kanila. Ano lang po kami dito. Yung Parang natulog sa ano. I see. Dito naman sa kabilang side na to, mga puting sibuyas, kasi slowly ay nakapag-introduce sila ng isang agreement with Jollibee para kumuha ng kanilang puting sibuyas. So nagsimula na rin sila magtanim dito sa puting sibuyas. Kaya lang, sabi nga ni Kapitan kanina, so sobrang taas din ang hinihinging quality ng Jollibee or ng ibang mga mga corporations. Hindi rin nagiging ganong kaganda ang resulta ng bilihan ng kanilang puting sibuyas. So dun sa mga may mga contact na pwede at nangangailangan ng sibuyas, ariho, di rin kayo pumunta sa Tangkalan na talaga napakarami. Bali, ito ho ang puting sibuyas. Marami pa rin na sibuyas. Tunay na may-ari niyan po to. Pa. Oh, lalaki ng sibuyas oh. Sino ho ang don niya? Ayun mas ang gagawin mo doon yan eh. Gagatan mo na pati mo na eh. Hi. Pareho ang tunay na may-ari ng sibuyas. Ah, ito pala ang don niya. Aminado. Iran yan. Ate, magkano ang ano? May dumating ba ng mga nagtatanong ng presyo or na mamimili? Joke lang po ito po. Joke lang. Si Kapitan talaga. Ay, anak din yan. Ah, ito pala tagapagmana. Ah, Nagkapagmana lang pala. Alam, kakalating ko lang po. magkano na yung offer natin ng ng mga mamimili? Ano sir, yung unang dumating dito ay 20 pesos 20 per kilo. per kilo. Kailan yun, kahapon? Nung Before nag-Holy Week. Holy Week. Grabe, 20. Tapos nung after ng Holy Week may nagtawag uli sa amin 22 daw. After ng Holy Week, may tumawag na panibago, 22 naman. 22 naman. Pero sa inyo, magkano dapat yung tamang presyohan ng inyong sibuyas? Ay sa presyo nga sir na 30 pataas ano Talo na pa sana rin. namin, Ah, sa 30, pwede na. kahit kunti lang talaga ang ang kikitain. Gusto na rin sana naming ilarga at para matapos na ang aming
Ang dami din nawawala, nabubulok. Gano'ng kalaking ektarya itong inyong tinaniman at gano'ng kadaming sako ang inyong naani naman? Nasa ano sir ito? Ito sa aming kasama ay nasa 3 hektarya. Sa 3 hektarya, ilang sako ng sibuyas ng inyong naani? Ang aming na-harvest nasa 1.5 siguro sir. 1.5 din. Naku, talagang madami-dami nga din. Ay, ano po itong inyong ginagawang ito? Ay sa ano sir ito sa white onion. Ah, Laging Jollibee sir ito, may sure buyer kami diyan sa white. ah, Nakakontrata siya sa ano, sa Jollibee. ito ay through MPMPC, MPMPC. yung Mindoro Progressive Multipurpose Cooperative. Yes sir. I see. Ito yun sir. Paano yung presyo nila dyan? Fix sa white? Since meron namang kontrata, di ba? Kontrata sir yan, parang ano lang ng Lourdes MPC ang MPMPC, Ah. hindi pa direct ang MPMPC sa Jollibee. Ang Lourdes parang Rizal, Magsaysay. Rizal, Magsaysay. Magsaysay. Bayan ng Magsaysay. Sila yung direct na ano, nakausap ng Jollibee. Ng Jollibee. Tapos, Dumadaan sa kanila yung Ah, ah. ano product, sila yung nagdi-deliver ganun. Sila yung katransaction ng Jollibee. parang naka-tie up si MPMPC kay Lourdes Cooperative doon. Na siya namang direct kay Jollibee. Ayun. Ito po si Kapitan Isagani. Kap, ano bang pwede nyo ipanawagan para sa sibuyas ng iyong mga kabarangay? Siyempre unang-una dapat medyo tumaas ang presyo dahil sa laki naman ng ginagastos at saka ang daming inuupahan tao para lang maayos tong sibuyas na to. So pag bumaba pa ng 20 yan, ay siguradong wala nang aabutin ng farmers. Kaya ang hiling naman sana sa Department of Agriculture ay magkaroon naman sila ng pakialam sa magsasaka para mabigyan ng pansin yung bawat problema na kinakaharap sa kasalukuyan. Yun lang po ang gusto namin maipaabot sa Department of Agriculture, sa mga committee sa Senado, na sana magkaroon ng patas na balancing programa baga ang ating pamahalaan para lang po hindi naman argabyado ang magsasaka dahil alam nyo na napakalaki namang obligasyon o napakalaki naman ang naitutulong ng magsasaka pagdating dito sa ating lipunan. Yung bang pag-i-import ng Pilipinas Kap ng sibuyas, apektado din ba itong ating mga tagatangkalan na magsisibuyas? Isa rin po yan, apektado yan. Siyempre, kontrolado ng mga businessman yan. Kaya napakalaking apekto niyan sa farmers dito sa Occidental Mindoro. Dahil nakukontrol nila kung ano yung gusto lang nilang presyo, ay yun ang nasusunod. Baga mayroon silang pinagkukuhanan, kaya kung mamili man sila dito sa probinsya o hindi masishoot ang sibuyas sa ibang lugar. So kaya ang nagiging problema ng Occidental, parang naiiwan siya. Kaya dapat ay pari-parihas. Kasi unang nabibili yung import O yung import. kumpara doon sa mga harvest natin dito sa probinsya. Yes sir. Kaya yun po ang malaking problema din ng mga magsasaka natin sa kasalukuyan. Sana yun din ang mapag-aralan ng ating mga nasa Senado, na sana ay alamin nila talaga kung ano ba talaga ang kailangan bago sila mag-import. Sana doon sa panahong yung sariling atin ay kumbaga nabigyan na natin ng solusyon yung problema ng farmers. Yun lang po, baka humaba tayo, mapaluha ako. Ako'y awang-awa na sa mga magsasaka. Okay, maraming salamat Kap. Ay, salamat din po. So sa pagsasalandran nila ay siyempre mayroon din mga part na nabubulok. Ayan. Marami-rami na rin ho yung naiitapon nila kasi nga sa sobrang paghihintay na rin sa mga mamimili. Ilang mga sibuyas na rin ang nabubulok kaya pag nagsalandra ayan napapatapon lang ho. Ayan ho, pag naglakad-lakad ka dyan puro sibuyas na rin na inyong matatapakan kasi nga mayroong mga nabubulok na ay hindi agad na magdatingan itong mga mamimili. Pag dumating pa ikabababa din daw ho ng offer na presyo, buying price nila.
Salamat po. Nasaan si Donya? Thank you, Neng. Thank you kay Kapitan Isagani. At tayo ay sinamahan para makita ko natin yung sitwasyon natin dito sa mga magsisibuyas natin dito sa Barangay Tangkalan. Sa Tangkalan pa lang ho ito sa Mamburao. Lalo na ho siguro dun sa ibang lugar. Ay mas hopefully meron din tayo makita sa ibang bayan. Uwi ho muna kami at aming titingnan kung kami pinagtira ng ulo ng bangus, ng tilapia.